Mapagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Mga ka-blessed, we have a good news po. Ngayong araw po ito or ngayong vlog po ito, magpapakita po tayo ng full house tour sa ating naging project po sa Concepcion. Yan, kung nakasubaybay po kayo sa ating channel, yan, maraming salamat po. Alam ko po, nakita nyo po yung progress po ng project po natin na ito. It's a full renovation project po, no, sa Barangay Alfonso, Concepcion, Tarlac. And salamat po sa lahat po ng mga ka-blessed po natin sa Concepcion, Tarlac. Yan, siguro pangatlong project na po ito sa mismong Concepcion, Tarlac. Yan, maraming salamat po. Sa support po ninyo, binabati po natin lahat ng mga clients po natin, mga viewers, mga subscribers po natin from Concepcion, Tarlac. Ayan, kumusta po kayo? Maraming salamat po sa patuloy na suporta sa Blessed Builders. At ngayong araw po ito, papakita po natin yung full details po ng project po natin dito sa Concepcion, Barangay Alfonso, Concepcion, Tarlac. And binabati po natin yung mga clients po natin, si Sir Ed na nasa Saudi Arabia. Ayan, na-meet na po namin siyang once and then umalis po siya. Pabalik ng Saudi, pero after a few months, alam po, babalik po siya ulit dito sa Pilipinas para po sa house blessing ng kanilang bahay. And Sir Ed, maraming salamat po sa pagsuporta sa Blessed Builders. Ganyan din po sa misis po niya, si Ma'am Jacqueline, na kausap po namin na nasa Pilipinas. Yan, maraming salamat po pati po sa mga anak po ninyo. Yan, maraming salamat sa buong family po ni Sir Ed at saka po ni Ma'am Jacqueline. Yan, maraming salamat po. At before po tayo magsimula sa ating full house tour, nais ko lang po i-share yung napakagandang verse na nabasa ko po sa Psalms chapter 34 verse 9. Sabi po dito, even lions go hungry for lack of food, but those who obey the Lord lack nothing good. Ayan, yung mga lions na po, no, nagugutom din yan. Pero yung mga sumusunod na po sa kalooban ng Diyos, no, sa salita ng Diyos, ay hindi po yan nagkakulang. Yan, mga ka-blessed, maraming salamat po for tuning in sa ating pong vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Meron po tayong magandang balita, mga ka-blessed, na meron po tayong bagong site na i-open ngayong araw. Date po ngayon, September 25. Yan, araw po ng Lunes. Yan, yung pong site po natin, ito po nasa pinakaharapan po natin. Bali, gagawin po natin dito, it's a full renovation po na isang bahay. Yan, binabati po natin yung mga client po natin, si Sir Ed at saka po si Ma'am Jack. Yan, si Sir Ed po, nasa Saudi po siya. Yan, nasa abroad po. Ayan, yan, planning na po nilang full renovation yung pong bahay po nila. Papadagdagan po ng mga rooms. Yan. For the meantime, i-house tour po ko po muna kayo sa bahay para at least po meron po tayong remembrance kung ano po yung itsura po ng bahay before natin siya i-renovate. Ayan. So yung pong property po natin, yan, ito po siya. Meron po tayong parking dito. Tapos yung pong fence po natin nandito sa right side portion. And tapos meron po tayong garden area sa portion po na to, garden area. Tapos meron po tayong mini terrace. Mini terrace. Ayan, yung pong bahay po na to, pinagawa po nila few years ago. Hindi lang po sure kung ilang years na, pero halos bago-bago pa lang po. Ayan, so papansinin po natin yung pong terrace nandito. Tapos yung pong dito po sa kabila, master's bedroom po yan. Gagawin po natin yan, i-modernize po natin yung bahay. Kasi yun po ng mga ginagawa po natin project. Yan, yung pong roof po niya, instead na 4 agua po siya. So yung gagawin po natin roofing, yung mga regular roofing na ginagawa po natin. So tataasan po natin yung pinaka-facade po ng bahay. Tataas po natin yung roofing niya. And then yung elevation po ng bahay, tataas din po natin siya. Since halos nahabol na po sa road level. Tapasin po natin road. Ayan, dito po yung road. Halos kapantay na po siya ng flooring po ng bahay. So elevate po natin ng 60 cm yung bahay para hindi po siya mahabol. Ayan, so ito po yung nasa harapan. Yan, mini terrace. Pagpasok po natin, dito po yung sala po natin. Sala and dining. Ayan, pati po yung mga ceiling po niya. Naka-design po po. Ito po yung mga design before ng mga ceiling natin.
Ayan o, pati dito. Naka-design din po yung ceiling. Pero ngayon po kasi as much as possible, minimalist po yung mga ceiling na ginagawa po natin. Yun po yung uso at the moment. Ayan, yun po yung mga modern design po natin. So, cove ceiling po, ilalagay po natin yan dito. And then, ayan o, napasin po natin, naka-elevate po ng konti yung mga rooms. Bali yung pong elevation po natin dito nasa 60 cm. So tataas pa po siya dyan. Tataas pa po ng 60 cm yan. Yung elevation po ng bahay. So dining, tapos meron po silang kitchen area dito. Yan, kitchen area. So attached po yung bahay. Nakadikit na po yung sa likod nila. Pwede na po yung pinaka-property line po niyan nila. Yan, nakadikit po. Tapos yung dito, yan, service area. Nandito po sa gilid. Yan, tapos po meron tayong banyo dito. Check lang po natin yung dito. Yan, meron po tayong service area dito po sa portion na to. Yan. Let's check po natin yung mga rooms. Yung rooms po dito, dalawang room. So ito po yung una. Ito po yung master's bedroom. Master's bedroom. So yung master's bedroom po natin, retain pa rin po natin. Dito pa rin po siya niyan. Tapos meron po tayong another room dito. Tapos yung common CR. May mga na-deliver na pong mga materyales at may mga nasintahan na po. May mga nalagay na pong mga columns sa bahay mismo since na-extend po natin siya. May mga blocks po natin, yung graba, yung buhangin. Na-deliver na po. So check po natin yung progress. Ito pa rin po yung magiging garahe natin yan. Tapos itong portion po na to, itong open area po na to, yan po yung magiging garden po nila. Nasa 70 centimeters po yung elevation po natin. Yan, so ito pa lang po yan yung finished floor po natin. Yan, so may mga poste na pong natayo. Yan, pero yung pinaka main structure and frame po ng bahay, i-retain pa rin po natin. Yan. So check po natin, ito po yung pinaka main door po natin yan. Yan, kailan po tayo para makita nyo. Yan, so medyo naka-elevate po yan. Although tataasan po natin yung parking po natin. Tapos naka-elevate po yung loob ng bahay. So pagpasok po sa pinaka main door po natin, sa layout po natin, yan, ito po yung magiging sala po niyan. Sala. Yan, sala. Tapos ito po yung magiging TV wall natin. Yan, TV wall. Ito po yung dating wall po ng bahay. Then extend po natin siya dito. So ito na yung magiging panibagong wall po niya. Tapos sasaraduhan po yung dito. Itong portion, itong open portion na to, sasaraduhan. So ito po yung magiging TV wall niyan. Itong portion po na to. So ito po yung view po natin if nasa back door po tayo. Ayan, open concept po yung layout po natin. Diretso lang po siya. Then dito, dirty kitchen po siya. Mga ka-blessed, kitang-kita na po yung yung structure po ng bahay compared dun sa last visit po natin. Okay na po yung roofing natin. So tapos na yung roofing, yung mga ginamit po natin flashing dito, dark gray at saka wood grain. Yan, wood grain and dark gray. Tapos plaster, ongoing po. Ongoing po yung plastering. May mga portion pa po na hindi po na plaster, pero mostly po sa portion po ng bahay naka-plaster na. Yan, so lumilitaw na po yung view ng bahay. Ito po yung garahe po niyan, ang parking po natin. Tapos papansinin po natin medyo mataas po yung bahay since naka-elevate po tayo. Ito pa lang po yung flooring yan. Yan, ito pa lang po yung flooring, halos nasa 1 meter po yung elevation po natin dito. So pagpasok po natin, makita po natin mga ka-blessed yung sala. So open concept po yung
yung bahay dito o yung layout po natin. So pagpasok, sala, dining, tapos formal kitchen. Tapos meron po tayong cove ceiling yan dito sa portion po na to. Actually, pinacheck ko po yung cove ceiling natin. Supposedly sa living area lang po siya. Pero gagawin po natin, papa-extend na po natin hanggang dito sa may dining area. Para mas maganda po siyang tignan pagpasok po natin is buong cove ceiling po. Yung makikita po natin sa bahay. So mag-check po tayo ng update. Papansin po natin mga ka-blessed, kitang-kita na po yung pong view ng bahay. Tapos may gate na rin po tayo. So naglagay po tayo ng gate dito. Yan yung design po ng gate natin. Yan po yung pinili ng client natin. Same design po sa ibang mga sites po natin, sa Lakeshore, sa St. Jude. So yan po yung nagustuhan po nilang design. So meron po tayong wall dito. Papalagyan po natin ng tiles niya nito. Tapos may canopy rin po tayo dito sa itaas. So ito po yung pedestrian gate po natin. Tapos yung main gate po natin, sliding gate po siya, na automated, na pinarequest po nila, automated din po. So nag-slide po yan yung gate nila papunta dito sa side po na to. Tapos yung pong garahe po natin mga ka-blessed, na nalagyan na rin po ng bubong. Yan, garahe. Tapos yung mga spandrel po natin sa may sa bahay, okay na rin po. Yung pong ginamit po natin, wood grain color po siya, wood grain color. So check po natin sa loob. So naka-prepare na po yung flooring po natin. Pwede na pong i-flooring po niyan once na nalinis na po yung mga gamit. So yan po yung finished flooring po natin. Naka-elevate po tayo sa mismong road level. Elevate po tayo nasa 50 centimeters. Yan, paakyat. Yan, sa open entry mga blessed sa ating main gate. So ito po yung parking. Pwede po yung 2-car parking dito. Tapos may extra space pa po tayo dito. So portion po nito gagawin po nilang garden. Kaya meron pa po silang puno dito. Tinrim lang po nila. Kaya yung makopa, tinrim lang para maililim pa rin po dito. Kaya, so itong portion na to, garden area. So tayo po ko dito sa may harapan ng bahay. Itong portion po na ito ng bahay, ito po yung pinakasala. Yan, taas po ng roofing ng bahay natin para presko po siya sa loob. Mamaya check po natin, naka 10 feet po yung ceiling po natin. Yan, tingnan po natin yung level po ng roofing dito sa kabila. Ganito lang po siya, pero yung dito po sa bahay, yan, hanggang dito po siya sa may area na to, sa may level na to. Pagkakaroon pa po niya ng stair dito sa portion na to. Yan, so ito po yung sala niyan. Nagtatel sila. Yan, si Roldan. Yan, no? Si Roldan po yung nag-handle po sa site po natin dito. Yan, so natapos na po sila sa Rizal na Ecija. So dito na po sila pumunta. Pati po sa Porac pala, natapos na rin po yung Porac site po natin. So yung mga tiles po natin dito is kulay white na may haspi po, na may design. Yan, so ganyan po yung nagustuhan po ng mga client po natin. Pag ganyan po yung tiles po natin, white po siya, mas nakakaluwang. Tapos hindi po masyadong kita yung mga dumi since meron po siyang design na kulay gray. Yan. So upon entry mga ka-blessed sa bahay, so open concept po siya. Yung pong ceiling po natin, cove ceiling, pina-extend na po natin yan hanggang doon sa may dining para maluwang po siyang tignan. So continuous po yung cove ceiling po natin from dito papunta doon sa dining. So itong dining po, ito po yung dining yan sa portion po na to. Nasa finishing stage na po tayo. Konting-konti na lang po. Turnover na po natin yung bahay po dito. Check po natin yung progress. Sa may frontage na po tayo ngayon. Papansinin po natin. May mga tiles na po tayo dito. Tapos po dito, wood tile. Tapos meron po tayong natural rock. Yung mga slate po yung nilagay po natin dito. Tapos yung pong sliding gate po natin which is automated. And naka-install na rin po. Naka-primer na. So for finishing touches na rin po. Tapos mamaya pasok po tayo sa bahay para makita po natin yung progress. So dito po yung car park po natin. An entry sa ating parking. Meron po tayong nilagay na wood tile. Accent po dito. Kulay brown naman po. Kulay brown from floor to ceiling. Wood tile po siya. Tapos meron po wood tile din po dito. Sa may harapan po ng
living area po natin. Tapos dito po sa area po na to, naglagay po tayo ng 30 by 60 na tiles. 30 by 60. Ayan. Yung sukat po niya, tapos kulay gray po yung shade po niya. Ayan, pag nailawan po ito pag gabi, ayan, maganda rin po siyang tingnan. Dito naman po, meron po tayong setback po dito. Access po yan papunta po sa dirty kitchen. Mamaya i-check po natin. Tapos pinalagyan na rin po ng iron grills ng mga client po natin dito sa may right side portion para maganda po tingnan yung bakod. Then ito pong wall po na to, i-re-repaint din po natin. Yung kulay po kasi niya dati, yung kulay yellow po siya. So papalitan po natin ng kulay yan para mag-match po siya sa bahay. Tapos since naka-elevate po yung bahay, meron po tayong isang step po dito papunta po sa sala. So step po tayo dito, tapos upon entry, ayan, makita po natin is yung sala na. Tapos yung door po natin dito, solid mahogany. So ganyan po yung natural state po niya pag hindi po siya naka-finish, pero babarnisan din po niyan yan para gumanda po siya lalo. Ayan, tapos stainless po yung magamit po natin mga knob. Ayan, so upon entry, initial paint na po yun dito, by initial coating. Kulay po na ginamit po natin dito is cream po siya, pero yung coat po niya is whitewash. So close po siya sa alabaster, pero mas darker po ng konti yung whitewash. So ganyan po yung kulay niya, parang American color po siya, American home color. Mga ka-blessed, start po natin yung house tour po natin sa labas. Papansinin po natin mga ka-blessed yung pong gate na ito. Alam ko po, very familiar po siya sa inyo. Ginamit na po natin tong design na to sa mga previous project po natin. Pero kung ito po yung nire-request po ng mga client po natin, definitely ito po yung gagawin po natin. Start po tayo dito po sa may driveway. Yan, papansin po natin naka-elevate po yung driveway po natin since naka-elevate po yung bahay para in the future po if ever pong sisementohan itong kalsada, at least hindi po maiwan yung pinakabahay. Yan, so atras lamang po ko dito para makita nyo po yung pinaka-facade po ng bahay. So sa portion po na to, ito po yung pinaka-driveway po natin, yung pedestrian gate, tapos yung pong dito, meron po tayong fence. Tapos yan po yung pinaka-garden. As mga ka-blessed, ipa-flash ko po sa screen kung ano po yung pinaka-dimension ng property para at least magkaroon po kayo ng idea kung ganitong klase po ng bahay yung ipapagawa po ninyo. Yan, so pasok po tayo mga ka-blessed. Yan, ginamit po natin dito mga ka-blessed, kulay light gray, tapos naglagay po tayo ng chocolate brown po dito. Ito po yung request na kulay po ng mga client po natin. So light gray, tapos chocolate brown. And then ganoon din po dito sa may pedestrian gate. Yan, ganoon din po yung design na nilagay po natin dito. Light gray, tapos chocolate brown. Tapos dito po, naglagay po tayo ng mga natural rock na slate. Yan po yung kulay po niya. Bali, random po yung kulay niya. Kapag gabi mga ka-blessed, napakaganda pong tingnan ng portion po na to. Yan, parang kumikinang po siya kapag naiilawan. So naglagay po tayo ng wall lamp po dito. Tapos meron po tayong another portion po ng bakod dito. Meron po tayong grills. Tapos naglagay po tayo ng mga wood tile na kulay gray. Yan, sukat po niyan is nasa 120 by 20 centimeters na wood tile, kulay gray. Tapos yung mga client po natin pala, nagpa-landscape na po sila. Yan, napapansinin po natin. Naka-landscape na po yung harapan po ng bahay, pati po yung sa loob niyan, makikita po natin. So mga ka-blessed, pasok po tayo para makita po natin yung loob ng bahay. Upon entry mga ka-blessed, makita po natin yung pinaka-parking area. So dito po yung pedestrian access po natin. Tapos yung makikita po natin dito, yan yung parking po natin. 2-car parking. Pwede po siya dito. Dalawang sasakyan.
Tapos meron pa po tayong space dito sa may gilid. And if ever po yan, may motorsiklo po yung mga client po natin, pwede pa po dito. Nasa 120 yung space po natin dito papunta po sa may likuran. Yan, tignan po natin para makita nyo rin po yung space. Yan, so 120 yung space po natin dito. Tapos meron pa po tayo another space dito papasok. Yan, para if ever po gustong gawin storage po ng mga client po natin, pwede po siya. Yan, meron po pala silang aso. Yan, since start po ng construction, nandiyan po si Bantay. Hanggang matapos po, nandiyan pa rin po siya. Ayan, pabalik po tayo niyan sa pinaka parking po natin. So ito po yung view po natin pag nasa garahe po tayo. Yan, napakalaki po ng open space dito para if for example magkaroon po ng gathering or occasion yung mga client po natin, yan, meron po silang space po dito. Yan, tapos sa portion po na to, ito naman po yung garden area po natin. So naglagay pa rin po tayo ng garden area. Hindi po siya buong nakasemento para hindi po ganun kainit yung area. Tapos meron po silang puno dito. Yan, puno ng makopa. Yan, if familiar po kayo, may bunga na siya. Yan, no? Makopa, tapos may kalamansi. Hindi na po inalis yung kalamansi. Dati na po yan dyan. So pinalandscape po ng mga client po natin. Yan, sa gilid. Yan. Tapos meron din po tayong access dito sa may gilid. Yan, nasa around 120 rin po yung space natin dito. Yan, papunta po yan sa may service area po natin. So mamaya po, i-check po natin yan. So for the meantime, punta po tayo sa pinaka harapan ng bahay. Yan. So video lang po natin siya. Papansinin po natin medyo mataas po yung height po ng bahay. Although bungalow lang po siya, pero mataas po yung height po ng bahay. Tingnan po natin yung height ng bahay sa kabila. Yung dito, yan, naka-elevate po siya. Para so maganda po siyang tingnan kapag mataas po yung bahay. Yan, start po tayo dito sa pinakaharapan po. Naglagay po tayo ng mga wood tile. Yan, paikot dito po sa harapan. Tapos naglagay po tayo ng malaking window po dito. Yan, itong malaking window po na to. Yan po yung pinaka window or main window po ng living area. So may tiles po tayo dito. Tapos yung mga ginamit po nating kulay, mga ka-blessed, more on light colors po siya para mas presko po siya sa mata. So gumamit po tayo ng seal gray sa may itaas. Tapos yung groove po natin kulay white. Tapos yung sa ibaba po niya, yung ginamit po natin kulay light gray naman po siya. Yan, pati po yung dito sa may gilid, light gray din po yung ginamit po natin. Yan, light gray sa portion po na to. Tapos seal gray. Tapos yung dito po sa dulo, sa gilid, alabaster naman po siya. Yan, ito portion po na to. Tapos yung wall po natin kulay light gray din. Ayan, so okay na po tayo dito sa may harapan. Ito po pala mga tiles po natin na nilagay dito. 30 by 60 naman po siya na kulay gray. Parang mosaic tiles po siya. Pero yung size po niya 30 by 60. Tapos dito po sa harapan, nilagay po tayo ng wood tile po dito. Same wood tile po yung ginamit po natin sa may harapan po ng sala. Pati po dito, harapan po ng master's bedroom po yan. Kulay brown po na wood tile yung ginamit po natin. From floor naman po siya to ceiling. Yan. Tapos yung mga windows po natin mga ka-blessed, gumamit po tayo ng mga powder coated framing na kulay dark gray. Mukha po siyang black pero dark gray po yung kulay po talaga niya. Tapos yung mga glass po natin, reflective blue yung pinili po ng mga client po natin. Yan, same po dito. Yan, kaya meron po siyang shade of blue yung nakikita po natin sa video. Tapos yung screen po natin, ayan, pina-add na po ng mga client po natin. Powder coated din po, heavy duty na screen door yung nilagay po natin dito. Ano, para tumarno po sa sa framing ng mga window.
Mga ka-blessed, pasok po tayo. Upon entry mga ka-blessed, napaka-aliwalas po ng bahay. Yan, before po tayo pumasok, pakita ko lang po yung main door po natin. Yan po yung design na pinili po ng mga client po natin. Yan, kulay brown po and black combination. Solid mahogany yung pintuan po natin sa front door. At before po tayo pumasok, binabati po pala natin yung mga client po natin, si Sir Ed na nasa Saudi Arabia. Yan, Sir Ed, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Blessed Builders. Maging sa misis po niya, si Ma'am Jacqueline. Yan, maraming salamat po. Pati na rin po sa buong family po nila. Yan, so pagpasok mga ka-blessed, yan, sabi ko nga po kanina, napakaliwalas po ng bahay. Papansinin po natin, open concept po yung layout po natin dito. So, sala, dining, and then yung formal kitchen, and then yung service area po nasa likuran. Mamaya papakita po natin. So, pagpasok po natin, yung po interior na pinili po nila, yan, parang cream po yung kulay po niya. Pero yung pong code po niya is whitewash. Yan, ipa-flash ko na lang po para makita po ninyo kung ano po yung code ng paint na ito para if, for example, in the future, gusto niyo pong gayahin yung kulay, may idea po kayo. Yan, tapos yung pong ilaw po niya, yan, yung mga lighting po natin, nag-provide po yan yung mga client po natin, install po natin. So, sala, yan po yung spacing po natin, ikot lamang po ako para makita niyo po yung view kapag nandito po tayo sa may dining. Yung TV wall po niyan, dito po siya sa may portion po na to. And then, naglagay din po tayo ng cove ceiling. Yan, cove ceiling paikot, na-extend po yan hanggang sa may dining. So, yun po yung space natin sa ating living area o yung sala po natin. Ito po yung napakalaking window na nakita po natin sa harapan. So, yun po siya. Tapos yung mga grills po, pina-add na rin po ng mga client po natin, window grills. Nag-add na rin po sila. Okay, so after po ng living, proceed po tayo dito sa may dining area po natin. Kasama po yung napakaganda po nilang ilaw. Ayan o. Ganda po ng ilaw. Very modern, very elegant. Ayan. Sa dining area. And then from our dining area, makita po natin, meron po tayong bar counter dito. Yan, bar counter. Tapos, mayroon po silang mga high chair. Yan, may balot pa po. Hindi pa po binuksan. So, high chair. Tapos, bar counter. So, ito na po yung pinaka-formal kitchen po natin yan. Tapos, mga ka-blessed, yung mga client po natin, pinasama na po sa package yung cabinet. Kitchen cabinet. So, yan po yung cabinet na pinili po nila. Kulay gray naman po siya. Yan, na laminated. So, laminated po yung mga ginamit po natin. Tapos, ng mga ka-blessed opening na ito, yan, i-cover din po natin yan. So, pwede po siyang naka-open for display. Maglalagay po tayo ng display. Or, pwede rin po natin ipa-cover. Yung prefer po ng mga client po natin, ipapa-cover po natin. So, to follow po niyan, tatakpan natin yung mga opening dito para maging storage din po nila na nakatago. Yan. So, ito po yung pinaka-sink natin yan. Yan, sink. Tapos yung pong lutuan po natin. Meron po silang range po dito. Stove range. Tapos yan yung mga cabinets po natin. Yan, sa itaas. Sa ilalim. Yan, naglagay na rin po tayo ng mga accessories. Yan, pina-include na po ng mga client po natin. Yung po lagayan po ng mga plates, ng mga utensils. Nandiyan na rin po. Tapos yung underlighting. Nagpo-include na rin po sila ng underlighting. Papansin po natin, may ilaw po yung ilalim po ng cabinet nila, pina-upgrade din po nila yan, pinasama po nila. Yan, kaya nakailaw po yung ilalim po ng cabinet. Tapos yung mga appliance po, pina-include po yan, pina-install na po yan. Yung client po yung nag-provide. Yung pong exhaust po nila, yan, kasama na po yan. So yan po yung makita natin mga ka-blessed pagpasok. Yung pong formal kitchen, dining, tapos yung pong pinaka sala po natin.
And then sa left side ko mga ka-blessed, nandyan po lahat yung mga rooms. Okay? So ito po yung master's bedroom, common CR, tapos yung pong dalawang bedroom. Yan, magkabila po. So start na po tayo mga ka-blessed sa pinaka-master's bedroom. So ito po yung master's bedroom po natin. So upon entry, yung layout po niya, napakasimple lamang po. Pagpasok po natin, meron po tayong hallway po dito. Tapos yung pong CR, mamaya check po natin. Dito po siya. Tapos ito na po yung pinaka-area po ng master's bedroom. So dito po yung bed. Tapos dito po yung cabinet po yan nila. Tapos may mga butas na rin po yung AC. Papa-install din po natin yung mga AC po niyan na window type. So ito po yung view po natin pag nandito po tayo sa master's bedroom. Full view po sa may parking. Yan, nakikita po natin para in case may tao, at least nakikita po siya agad. Tapos meron din po tayo dito sa may side na awning window. Then mga ka-blessed, yung mga client po natin, nagpa-package na rin po sila ng CCTV. Yan, for security. And meron po tayong CCTV sa buong palibot po ng bahay. Yan, so after po ng ating area sa masters, pasok po tayo sa CR po ng masters. Yan, mga ka-blessed, yung mga client po natin, include na rin po yung bathroom cabinets. Yan, may kasama na rin po mirror. Tapos yung accessories, pina-install po yan. Sila po yung nag-provide. Yung pong enclosure. Yan, meron na rin po tayo pina-add po ng mga client po natin. Tapos yung design po niya, kulay gray po. Yung mga tiles natin dito, light gray. Tapos nagagay po tayo ng wood accent dito sa may center. Tapos yung mga shower po natin mga ka-blessed, bagong-bago po yung mga shower po natin dito. These are upgraded shower. Ang nakikita po natin, ano po siya, ang tawag po dito, piano type. Yun o. Parang pinipindot na po siya dito kung anong mode yung gagawin mo sa shower. Yan. So, bago pong labas po yan mga ka-blessed, yan po yung nilagay po natin dito. Pati yung heater, pina-include na rin po ng mga client po natin. Po dito sa CR po ng masters, punta naman po tayo sa common CR. Yan, dito po siya, nasa gitna. So yung common CR po natin in the master's bedroom CR, magkapareho lang po siya. And identical po yung design po niya. Yan, dito po may wood tile, tapos light green na tiles yung nalagay po natin. I-flash ko na lang po yung sukat para magka-idea po kayo. And then mga ka-blessed, ito po yung pangalawang room. Ito po yung room ng girls room. Yan, babaeng anak po ng client po natin. Ito po yung room niya. Yan mga ka-blessed, may mga AC pa po. Ipapa-install pa lang po namin yan. Ipa-flash ko na lang po kung ano po yung sukat nito para magka-idea po kayo. And then from our second bedroom, punta po tayo dito sa may mini hallway. Papunta po sa ating boys room. Yan, boys room naman po ito. Yan. Tapos mga ka-blessed, yung isang wall po ng mga room, naglagay po tayo accent. Pinagyan po natin ng light gray. Tapos yung sa paligid po is whitewash. Same color po sa living area. Para magkaroon po ng accent yung room po natin. So ito po yung room ng mga boys. So paglabas po natin dito, from the back area po ng bahay, ito po yung view po natin. Yan napakaluwang, napakaliwalas. Tignan po ng bahay. Yan, dahil napakarami pong ilaw at ang gaganda po ng mga ilaw na pinili po ng mga client po natin. Pwede po yung dito, may drop light po tayo dito sa may bar counter. Tapos mga ka-blessed, yung ginamit po natin tiles, these are ceramic tiles. Yan po yung standard tiles na ginagamit po natin. Yan po yung piniling design ng mga client po natin. Kulay white para mas lumuwang pa po lalo yung bahay. So all over the house po, ganyan po yung kulay sa loob. Pati po yung mga rooms.
Yung dining, yung kitchen, yan, kulay white po siya lahat. Tapos yung cove ceiling po natin, ganito po siya. Ayan, oh. Hanggang dining, hanggang papunta po sa may sala. And tapos yung dito po, flat ceiling po yung dito po natin sa may formal kitchen. Tapos mga kablasid, punta po tayo dito sa may service area. Yan, sa may likuran. Ito po yung pinaka-service area po natin. Yan, medyo makalat nga lang po, konting linis pa po. Yan, ito po yung service area, mga ka-blessed. Tapos may cabinet po dito. Ito po yung lumang cabinet ng mga client po natin. So, pina-repaint lang po nila. Tapos, in-install po natin para at least meron pa rin po sa storage dito sa may likuran. Tapos, may pa-letter L po tayong kitchen sink po dito. Letter L, tapos yung laundry po natin, laundry area sa may portion po na to. Tapos meron po tayong iron gate. Yan, yung opening po na to, papunta po yun sa harapan. Sa may garden area po. So ito po yung view po natin. Dito po sa service area po natin. Yan. Yan, mga ka-blessed, after po ng ating service area or yung dirty kitchen, yan, pabalik po tayo dito. Again po, recap lang po tayo. Ito po yung pinaka formal kitchen, yung pong dining, tapos yung pong living area po natin. Papunta po tayo niyan sa may garahe. Ayan, so ito po yung view po natin kapag nakalabas po tayo from our main door. At mga ka-blessed, yung pong gate po pala natin dito, sliding gate po siya, tapos naka-automate na po siya. Ayan, in-upgrade na po siya ng mga client po natin. Kaya meron po tayong makina po dito para po yan sa automated sliding gate. So yung gate po na to, nag-slide po yan papunta po dito. Ayan, para po mas convenient po sa mga client po natin every time na papasok po sila or lalabas po ng garahe or ng bahay. Mga ka-blessed, maraming salamat po sa pagsama sa ating full house tour sa ating project sa Concepcion Tarlac. And sa lahat po ng mga nagtatanong kung magkano po yung project cost po natin, mag-message lamang po kayo sa ating FB page kasi po yung cost po ng construction, depende po yan sa time of construction and sa location po ninyo. At maraming salamat po sa lahat po ng mga nagpagal, nagtrabaho, nagsakripisyo sa ating project dito po sa Concepcion Tarlac. At sa Diyos po lahat ng kapurihan, sa Diyos po lahat ng kalwalatian, sa lahat po ng mga natapos po natin project, at sa lahat po ng mga blessing na nare-receive po ng buong team. At maraming salamat po for tuning in sa ating pong vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.